Aprobado na sa Senado ang panukalang dagdag sahod sa mga minimum wage earners sa pribadong sektor. Kamara, hinimok na magpasa rin ng katulad na panukala. Si Daniel Manalastas sa sentro ng balita. 20 senador ang pumabor sa panukalang dagdag 100 pesos para sa daily minimum wage para sa mga pribadong sektor. Matapos lumusot na sa Senado ang panukala. Isa sa iginiit nila, hindi mapupurnada nito ang mga maliliit na negosyo. So that to clarify and to avoid any confusion that this will not cover an establishment with less than 10 employees and with an establishment utilizing capital of 3 million and below if registered under 9178 will likewise not be covered by the provisions of this act or previous minimum wage act. I think it's crystal clear. Mr. President, there are also enough safeguards and fiscal relief in place to ensure that our MSMEs, particularly micro-enterprises, will not be negatively affected by the said increase. Anila, nasa 4.2 milyon na empleyado ang posibleng magbenepisyo sa panukalang ito kung may isa sa batas. Kaya umaapila sila ngayon sa mababang kapulungan na ipasa rin ang panukalang ito. Kahit 100 peso po ito, kung tutusin, kung akong tatanungin, kulang na kulang pa po ito. Pero ako po isusuporta. Sa mga mayayaman, kung hindi naman kayo malulugi, ipamahagi nyo naman po ang kita ninyo sa mga mahihirap, sa mga isang kahig, isang tuka. We should bear in mind that a flourishing economy relies on the vitality of its workforce, who are considered the lifeblood of enterprises. At dapat natin pangalagaan at unahin ang interes ng ating mga manggagawa. Anong maibibili niyo po sa 365 pesos? Pareho naman po ang presyo ng gasolina sa Metro Manila at doon sa Luzon at sa Mindanao. Bagamat ikinalugod ng mga kongresista ang pagpasa ng Senado sa kanilang 100 pesos wage hike bill, iginit ng ilan na kulang pa rin ito. Ayon kay Gabriela Party List Representative Arlene Rosas, may tuturing na itong unang hakbang para sa inaasam na living wage ng mga manggagawa. Pero umaasa siyang mas mataas pa rito ang maisa sa batas. Kung si House Deputy Majority Leader Janet Gary naman ang tatanungin, 350 pesos kada araw ang dapat idagdag sa sahod ng mga empleyado. Pero para makamtan ito, kailangan anya madagdagan din ang foreign investor sa bansa at gawing investor-friendly ang Pilipinas na sa huli mapapakinabangan din ang bawat isa. Sabi naman ng National Anti-Poverty Commission, Welcome po namin ito sa council namin. In fact, nagkaroon kami ng resolution tungkol diyan at pinasa namin sa Senado at sa House of Representatives. Hingin pa nga namin ay 150 but mas mabuti na yung meron kaysa wala. sa ngayon nasa 610 pesos ang minimum wage sa Metro Manila ayon sa NAPSI. Pero nauna nang tinabla ng Employers Confederation of the Philippines ang panukala dahil maaari raw itong magdulot ng catastrophe sa mga negosyo. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.